makikita natin dito, wala siyang mga screw. Walang mga screw mga master. So hindi natin mabubuksan dito. So ang bukasan niya nasa ilalim. Okay mga master, so ngayon naman magpapalit tayo ng baterya ng Flock mega ohm meter. So paano magpalit ng battery nito mga master? So simple lang. Yan. So makikita natin dito, wala siyang mga screw. Walang mga screw mga master. So hindi natin mabubuksan dito. So ang bukasan niya nasa ilalim. Dito. Itong apat na to mga master, tanggalin natin itong apat na to. So pag tinanggal natin to, may open na natin. So dyan lang sa apat na yan ito. So dito lang bukasan nito kung magpapalit tayo ng battery ng insulation tester na Flock 1550B. Okay, so tanggalin natin itong apat na to mga master. So simple lang magpalit ng battery nito. Ayan. Tapos kauli natin balik ta rin. Tapos dito na natin makikita yung battery. Ayan. Yun. So open na. So namamatay kasi itong mga master. Ayan. So low bat na siya. Ayan. Mahina na yung battery. Ayan. So namamatay sa pagka kinukan natin. Ayan. Ayun, namamatay. Okay, so palitan natin. Ang battery nito is 12 volts 7Ah. Okay. So pula saka blue lang naman to. So yung pula, yun yung positive natin mga master. Okay. So, check natin. Ayan, okay na. Kung mapapansin nyo, meron na siyang battery. Yun. May battery indicator na. Okay na siya. So, ganun lang mga master. Kung magpalit ng battery ng mega ohm meter na Flock 1550B. Okay. Tapos, balik lang natin to mga screw. Simple lang para magpalit ng battery ng mega ohm meter. Okay mga master. Okay, thank you for watching.